Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 74 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, napatitig ang lahat ng natatakot na tao kay Han So-young. Lumuhod siya, dumura sa lupa, at mariing pinagsabihan sila. Tinatanong kung wala ba silang utak at inuutusan silang mag-isip ng maayos kung gusto pa nilang mabuhay. Ipinaliwanag niya na hindi nila alam kung kailan sila makakatagpo ng mas mapanganib na mga tao, kaya napakalaking pagkakamali na bawasan pa ang bilang ng mga maaaring maging kakampi. Ayon sa kanya, sa mundong iyon, ang mahihina ay kailangang magkaisa sa halip na mag-away dahil lamang sa ilang walang kwentang damit. Unti-unting natauhan ang mga nakaligtas at namula sa hiya. Nagpatuloy si Han So-young sa pagsasabing hindi sila lalakas sa simpleng pagkuha ng mas maraming basura at ang mga makasarili ang kadalasang unang namamatay. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawala ang marahas na tensyon sa paligid. Ipinaliwanag ni Han So-young na kung hindi nila kayang maging sapat na malakas upang walang sinuman ang mga has na kalabanin sila, dapat silang magkaroon ng mapagkakatiwalaang mga kasama. Nakakagulat na naging epektibo ang kanyang mga salita. Nagsimulang magtinginan ang mga tao at napagtanto nilang ang pagtutulungan ang pinakamabuting paraan upang mabuhay. Tahimik na pinagmamasdan ito ni Kim Dokja at muntik nang magkomento sa kabalintunaan ng mga sinabi ni Han So-young, ngunit agad siyang pinutol nito sa pamamagitan ng pagsigaw na dapat ay kumilos ng tama ang lahat bago mabilis na tumakbo palayo. Dahil ubos na ang kanyang lakas. Hindi siya nakalayo, at habang hinihingal ay nagreklamo siya kung bakit siya hinahabol ni Dokja. Naabutan siya ni Dokja at inakusahan siyang kinopya lamang niya ang mga linya mula sa Ways of Survival, lalo na ang payo tungkol sa paghahanap ng mapagkakatiwalaang mga kasama. Agad itong itinanggi ni Han So-young at iginiit na ang mga linyang iyon ay mula sa sarili niyang nobela. Nang tanungin siya ni Dokja kung bakit siya tumatakbo kung totoo ang kanyang sinasabi, tumanggi pa rin siyang aminin ang pangungopya. Hinawakan siya ni Dokja sa kwelyo at sinabing kailangan niyang bayaran ang utang na loob niya sa pagliligtas sa kanya. Kinakabahang nagtanong si Han So-young kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Dokja na ibigay ang ekstrang baterya ng kanyang telepono o, kung wala iyon, ang kanyang nobela. Iginiit ni Han So-young na nawala na ang lahat ng kanyang gamit sa Gwanghwamun at tumangging ibigay ang nobela maliban na lamang kung babayaran siya. Dahil wala ng paraan upang magbayad, basta na lamang kinuha ni Dokja ang kanyang smartphone. Sa telepono, nakita ni Dokja ang tekstong bersyon ng nobelang 5's Grade Infinite Regressor. Nang buksan niya ito, napansin niyang hindi ito nakatago sa ibang tao tulad ng sarili niyang nobela. Doon ay nakilala niya ang pangunahing tauhang si Yoo Jun-hyun, isang regressor na halos kapareho ni Yoo Jong-hyuk sa Ways of Survival. Maging ang status window, mga kakayahan, at pangalan ay halatang ginaya. Hindi makapaniwala si Dokja at tinanong si Han So-young kung mayroon pa ba itong konsensya. Ipinunto niyang pati ang pangalan ng bida ay tila bahagyang binago lamang mula kay Jong-hyuk. Depensibong sumagot si Han So-young na magkaiba ang kanilang sistema dahil gumagamit siya ng star contract sa halip na sponsor at wala rin ang comprehensive evaluation. Nang tanungin siya ni Dokja kung hanggang saan niya nabasa ang orihinal na nobela, napilitan siyang aminin na hanggang kabanata 79 lamang siya. Nagulat si Dokja na ang taong pinakamaraming nabasa sa Ways of Survival bukod sa kanya ay isa palang nangungopya. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam nito ang lokasyon ng meteorite sa ika-5 senaryo. Sumagot si Han So-young na walang meteorite sa kanyang nobela, ngunit mayroon namang sealing stone na halos pareho rin ang gamit. Dahil dito, sinabi ni Dokja na pupuntahan nila yon at pinaghanda siya. Bagamat nagreklamo si Han So-young, pinaalalahanan siya ni Dokja na iniligtas niya ang kanyang buhay at dapat silang magtulungan matapos tingnan ang exchange. Nalaman ni Dokja na naibenta na ang mga kaliskis at buto ng Fire Dragon sa napakataas na halaga ng coins. Napagtanto niyang may isang napakalakas na tao na desperadong naghahanap ng mga yon. Pagkatapos bumili ng mga kinakailangang gamit sa Dokkaebi bag, muling nagtanong si Han So-young kung bakit kailangan pa siyang isama sa halip na kumilos mag-isa si Dokja.
Sumagot si Dokja gamit mismo ang payong sinabi niya kanina, ang pinakamahalagang bagay para mabuhay ay ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang mga kasama. Upang matiyak na hindi sila magtataksilan, gumamit si Dokja ng temporary pledge at gumawa ng pansamantalang kontrata sa pagitan nila. Nakasaad dito na hindi nila sasaktan ang isa't isa, magtutulungan sila hanggang matapos ang kasalukuyang sub-senaryo at salitan silang matutulog upang maiwasan ang sleeping penalty. Ayaw sana itong tanggapin ni Han So-young, ngunit dahil ubos na ang kanyang magic power at napakadelikado ng mag-isa sa Seochugyu, wala siyang ibang pagpipilian kundi pumayag. Bilang kapalit, hiniling niyang magbahagi sila ng impormasyon sa isa't isa at sinabi niyang mayroon siyang kakayahang lie detection upang malaman kung nagsisinungaling si Dokja. Agad siyang nagsimulang magtanong. Una niyang tinanong ang attribute ni Dokja, ngunit sumagot itong hindi niya talaga alam at kinumpirma ng lie detection na nagsasabi siya ng totoo. Sunod niyang tinanong kung bakit niya isinuko ang absolute throne. Ipinaliwanag ni Dokja na kung may sinumang umupo sa trono, mawawasak ang Seoul, at muling pinatunayan ng kakayahan na nagsasabi siya ng totoo. Dahil dito, lalo pang nalito si Han So-young. Sa huli, tinanong niya ang pinakamahalagang bagay sa kanya, hanggang saan nabasa ni Dokja ang ways of survival. Ngunit kalmadong sinabi ni Dokja na nagamit na niya ang 3 tanong na pinayagan niya, kaya hindi na niya sasagutin yon. Bago pa siya makapagtanong muli, umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag na tila kabayo. Mabilis na hinila ni Dokja si Han So-young sa likod ng isang gusali at nagtago sila. Nakita nilang paparating ang isang grupo ng mga halimaw na may mukha ng tao, ngunit katawan ng dambuhalang lobo. Hawak ng pinuno ang isang wanderer sa lieg at matapos itong piliting magsalita tungkol sa coin farm, agad niya itong pinatay bago sama-samang kainin ng kanyang grupo ang bangkay. Agad na nakilala ni Han So-young ang mga ito bilang outside species at napagtanto niyang nakuha nila ang kapangyarihan ng meteorite. Nakilala rin niya ang kanilang pinuno at ibinunyag na ang pangalan nito ay Song Min-woo, isa sa mga mambabasang tumigil sa pagbabasa ng nobela at tumangging sumama sa kanya noong nagsimula ang mga senaryo. Nagulat si Dokja sa pangalang iyon dahil naalala niyang si Song Min-woo ang parehong bully na nagpahirap sa kanya noong high school. Ipinaliwanag ni Han So-young na kakaiba si Song Min-woo dahil hindi siya tumigil ng maaga sa nobela, umabot siya hanggang kabanata 173, kaya mas marami siyang alam kaysa sa karaniwang wanderer. Habang nag-uusap sila, biglang suminghot si Song Min-woo, lumingon sa direksyon ng kanilang pinagtataguan, at nagniningning ang kanyang dilaw na mga mata na tila natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Agad siyang yumuko sa 4 na paa at buong bilis na sumugod patungo kina Dokja at Han So-young. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items. Kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup, maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.